Una sa ating mga balita, pag-iibayuhin pang lalo ng pamahalaan ang paghahatid serbisyo sa mamamayan. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulo Aquino at ng NEDA ang mahigit sa 62 bilyong pisong proyekto. Kabilang na dito ang pagsasaayos sa supply ng tubig, infrastruktura, transportasyon at programang pangkalusugan. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Nakatuon nga ang atensyon ng pamahalaan para mapabuti ang mga proyekto na tutulong para palaguin ang ekonomiya at pabutihin ang serbisyo ng gobyerno. Sinabi ito ng palasyo matapos aprobahan ni Pangulo Aquino ang mahalagang proyekto matapos ang pulong sa NEDA. Inaprubahan ni Pangulo Aquino ang siyam na mahalagang proyekto matapos ang pulong sa NEDA sa Malacanang. Umabot sa 62.3 bilyong pesos ang mga proyekto para sa supply ng tubig, infrastruktura, transportasyon at pangkalusugan. Layunin nitong pabutihin ang programang pangkaunlaran ng pamahalaan. Kabilang na dito ang 2 proyekto para tiyakin ang kasapatan ng supply ng tubig sa Metro Manila at kalapit rehiyon sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP at Asian Development Bank Loan, ang 18.7 bilyong peso Kaliwa Dam Project at 5.8 bilyong peso Angat Dam Water Transmission Project, habang umabot naman sa 653 milyong pesos ang Malinaw Dam Improvement sa lalawigan ng Bohol na napinsala ng malakas na lindol. Proposed by the Metropolitan Water Works and Sewerage System, or MWSS, the Kaliwa Dam Project involves the construction of a dam that will produce 600 million liters per day of water supply and a water conveyance tunnel with a capacity of 2,400 million liters per day, in anticipation of the future construction of the Laiban Dam. The project covers portions of the municipalities of Polo and Teresa in Rizal Province and the towns of General Nakar and Infanta in Quezon Province. Pinalakas rin ang serbisyo sa larangan ng infrastruktura at transportasyon. Kabilang dito ang Cebu Bus Rapid Transit na posibleng maging operational sa taong 2016. Ang Busuanga Airport at Lawag City Road Link na naglalayong pataasin pa ang turismo sa bansa. Inaprubahan na rin ang implementasyon ng LRT2 Operations and Maintenance Projects. Also approved for implementation was the bidding out of the LRT2 Operations and Maintenance Project estimated at 16.5 billion pesos in order to increase operating efficiency from the present level of 67% or 6 out of 80 train sets operational daily to 95% availability of the total LRT2 fleet. Umabot naman sa 2 bilyong piso ang expansion ng Josefa Bella Memorial Hospital sa Department of Health. This will buttress the Department of Health's efforts to meet the country's Millennium Development Goal or MDG of reducing the rate of infant and maternal mortality at childbirth. Project cost of 2 billion pesos will be borne by DOH from General Appropriations. Kasama rin sa mga inaprubahan ng Master Plan ng Development ng Clark Green City. Ilan anya sa mga proyekto ay makukumpleto sa susunod na administrasyon. Magkagayunman determinado anya ang Aquino Administration na mabilisin ang proyekto na hindi naman masasakripisyo ang mga kalidad nito. We are determined to speed up the implementation of these vital projects, given the fact that by the end of this month, this administration will have exactly only 2 years left of its term. So the determination is there, the desire to improve project implementation is there, and we are creating a lot of citizen awareness so that the monitoring of the progress of these projects and pressure to get these projects done at the soonest time in the right way. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.